Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Dito siya naging fake news, mga kabalitaan. Siya po ay isang undersecretary ng Presidential Communication Office. Yun po yung narinig niya mula kay Peebles, mga kabalitaan. So, ang totoo niyan, inamin na ho ni Maharlika na si Maharlika yung nagpapakalat ng video iyon. Hindi ho si Atty. Harry Roque. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. Yun ang sinasabi ko. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Then yung problem lang po dito ni Secretary Boying, in the Senate hearing po ni Senator Amy Marcos, di ba inamin po doon ni Secretary Boying na siya yung nagbigay ng go signal para doon sa procedure na sinunod nila. So kung ako po tatanungin, most likely baka posible po itong tanggapin ni PBBM yung resignation talaga ni Secretary. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. Okay. Ay sa milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli. Para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabaitan. Nagbabalik na naman ho tayo. Kamusta ang lahat mga kabaitan? At heto, atin na naman ilalahan itong medyo nakakabuisit na boses ni Aling Claire mga kabalitaan. Buisit si Aling Claire dito kay Eden Santos. Paulit-ulit na lang daw mga kabalitaan. At wala ho siyang may sagot na tama ho sa hair follicle test. Ayun, ito naman kasi si Eden pinaulit-ulit yung tanong na yan. Alam niyo naman na si Aling Claire ay mahina yung comprehension nito. At itong si Ivan Mayrina, finalopan itong si Eden Santos tanong na yung pakikipagbatiho sa mga Duterte. Dito pikon na pikon itong si Aling Claire mga kabalitaan. At mamaya ho, ipapakilala natin sa inyo itong mga nag-iwan kay Bonget, yung kanyang mga cabinet members mga kabalitaan. At nagsalita na rin dito si Sara Duterte. Iwan ko kung matatawa ho kayo. Ito ay panimula ho sa ating impormasyon mga kabitaan patungkol ho sa ewan ko lang kung may connection. Ito ay inilabas ho ni Sas Rugando Sasot. Siguro matagal na siguro to, pero parang timing ho yung pagkakasabi ho nito patungkol ho sa pagpapatawad mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, huwag kalimutan ho, i-share nyo na yung video ito, paliguan ng maraming likes, komento, reaction, opinion at buhusan ng maraming comment ho. At of course mga kabitaan, likes i-like nyo po ang video ito. And then sa hindi pa po nakapag-subscribe at pindutin nyo na rin po yung notification bell. I-turn on nyo po yung notification bell para agad-agad yung mapapanood itong ating video, dahil pag hindi ho ay mahihirapan ho kayong mapapanood sa inyong account dahil ginurgur na ho tayo at unti-unti nang binabawasan yung ating mga subscribers. Anyways, okay yan. Hindi ho tayo naapektuhan sa mga ganyang bagay at hindi ho nila tayo matatahimik mga kabalta. At pasasalamatan natin yung ating mga kapatid na Muslim. And of course, malupalop ating mundo, basta may mga Pilipino, Kabisayan, Mindanao, Luzon, ang programa ito. Ang bahay ito ay para ho sa inyo. Now, dito ho tayo, direct na ho tayo mga kabitaan. Ito si Sara. Ano pa, maiksi pa yung buhok dito ni Sara. Pero timing ho sa gustong hinging pakipagbati ho ni Bonget mga kabitaan. Bakit ba gusto ni Bonget na makipagbati? At tandaan niyo po ang tanong ni Ka Tonyeng, ang sabi niya dito, Mr. President, nasa puso niyo po ba na makipagbati sa mga Duterte? So, straight to the point ho, yung pagkakatanong ni Tonyeng na patungkol lamang ho ito sa mga Duterte at finalopan niya, kahit sino naman, pwede naman ho tayo. Pero itong si Auntie Claire ay baliktad talaga yung utak mga kabangkaan. Mamaya ipapakita ho natin at ipaparinig muna natin dito mga kabitan itong sinabi ni Sara na parang simula pa lang nung tinaydor na ho nila yung mga Duterte,
ay hindi no talaga makikipag-ariglo, makipagpatawaran itong si VP Sara sa mga kawatan, buwaya, lalo na ho itong administrasyong Bonget. Ang sorry ay para sa mga bagay na hindi sinasadya. Kapag sinadya mo, ay dapat magbayad ka. Kaya dapat Bungit, magbayad ka sa ginagawa mong katrayduran, sa ginagawa mong paninira sa mga Duterte at of course sa pambubudol mo sa taong bayan. Kaya malapit na ho maningil si VP Sara Duterte. Maraming maiinis na naman ho dito. Anyway, proceed tayo sa Presidential Communication Office press briefing. Kasama na ho dito si Au Aling Castro na Malacanang vlogger, mga kabaitaan. Bibigyan ko lang po kayo ng hint or idea, idea na itong pagtatanong ni Eden ay inulit niya ho dito yung hair follicle test. At sinigundahan ho ito ni Ivan Mayrina na yung pagtatanong ho ni Ka Tunying ay diretsyo po kung nasa puso po ba ni Bonget ang pakipagbate sa mga Duterte. Pero panoorin niyo po kung gaano talaga ka hina ang komprehensyon nito at baliktad yung utak nitong si Castro na hindi alam ang mga pangyayari, ang sitwasyon, di marunong magbasa, kaya yung sagot niya ho rito ay bali-baliktad din. Paulit-ulit rin yung sagot niya na bali-baliktad, mga kabalitaan. Kasi sinabihan na dito si Eden Santos na paulit-ulit na lang, paulit-ulit, uulitin natin. Ito, panoorin natin, mga kabalitaan. Gaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga kondisyon po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Ito. Dito siya naging fake news, mga kabalitaan. Kasi yung kanyang pinaparatangan na nagpapakalat ng fake news ay ito daw si Harry Roque, mga kabalitaan. Siya po ay isang undersecretary ng Presidential Communication Office. Yun po yung narinig niya mula kay Peebles, mga kabaitan. At pinaniniwalaan niyo po yung dating, sabi nila, Adictus Benedictus daw. So, ang totoo niyan, inamin na ho ni Maharlika na si Maharlika yung nagpapakalat ng video iyon. Hindi ho si Atty. Harry Roque. At sinabi ni Peebles, kung balikan natin doon daw sa Canada yung premiere sa video iyon. At inamin ni Maharlika na walang nangyaring premieran doon sa Canada, kundi doon yata bata sa Amerika banda, mga kung New York or LA, hindi ko alam. Basta may gathering so doon, mga kabitan, at itong si Maharlika yung nagpapalabas. So sa impormasyon na palang yan ay malaking kasinungalingan at reyna ng kasinungalingan itong si Au Aling Claire Castro Malacanang vlogger. So ang sinasabi niya dito, fake di umano ang video iyon. Sana nagpapakita ho kayo ng ebidensya na fake ho yung video. At hindi diyan nagtatapos yung aligasyon. Kasi pwede ho yan doktorin, yung video na yan ayon sa inyong panig ay fake. Pwedeng sabihin nyo yan kasi may kapangyarihan kayong magsabi diyan kasi nasa posisyon ho kayo. Pero itong si Maharlika naghihintay lamang kung siya imbitahan sa korte dahil ilalatag niya po na ang video ito ay totoo, authenticated, mga kabalitaan. May mga dokumento itong magpapatunay na totoo ang paggamit di umano ng harina nitong amo ni Au Castro Malacanang vlogger na si Bonget. At hindi diyan nagtatapos pa rin. Kung sasabihin niyo po, para mas linaw sa mata ng agila, mata ng agila, no? Hindi ang tinutukoy kong mata ng agila, hindi ho yung Net 25. Yung mamamayan natin diyan sa Davao kasi maraming di ba? Yung agila diyan sa Davao, kilala ho sila diyan na maraming agila. So mata ng agila, mga kabaitan. Para mas maniwala sila, magtamang ho ang tanong.
Tama ho ang kondisyones na hinihingi ho sa kampo ng mga Duterte. Maliban pa ho na ipapabalik nila si Tatay Digong Duterte. Ito talaga yung hair follicle test. Kasi alam talaga nila na kahit ilang taon na hindi na gumagamit si Bonget ng harina, malalaman pa rin ho yan through follicle hair drug test, mga kabaitan. Kaya hindi nila itong magawa-gawa para hindi ho babalik sa kanila yung kanilang mga sinasabing kasinungalingan. Kaya itong si Ate Claire ay naligo na talaga, mga kabalitaan. Basang-basa na ho siya sa kanyang pagiging sinungaling. Ngayon, talagang naligo na talaga siya at pinaninindigan niya na talaga yung kanyang pagiging sinungaling. Kasi nga, yung fake news na video ayon sa kanya, si Harry Roque daw yung nagpapakalat. Tingnan mo nga yung kabangagan din dito, mga kabalitaan. Kakaya ho, kulang-kulang rati sa impormasyon, mali-mali pa ang mga sinasabi. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Nakasimangot na yung ngiti niya. Talaga makikita mo na buwisit, inis na ho itong si Aling Castro, mga kabalitaan. Si Aling Claire. Tingnan yung ngiti nito. Pag ngumiti ng ganyan, alam ko na parang nagliliyab na ho ito sa galit yung puso niya. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Tandaan niyo po, mga kabalitan, ito, na-briefing ng Hoto ang mga kasamahan niya dyan sa RTVM. RTVM ba to? Kasi nga, every time pag si Eden Santos yung nagtatanong dyan, hindi ho nila pinapakita na yung mukha nito. Pero si Ivan Mayrina, tignan ho natin dito, nakita ko na kay Ivan, yung short niya, tanong niya lang, na lumabas ho dito si Ivan Mayrina. Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Visit na siya. Ayun po yung... Diba? Tingnan mo gaano ka bastos itong animal na to, mga kabalitaan. Tingnan mo. Yung ngiti niya talagang puno ng kaplastikan. Ngiti ng kabuisitan yan, mga kabalitaan sa tingin nyo ba, meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Diba? Hindi niya pinapakita na si Eden dito Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Hindi naman personal na ikaw naman, napakahina mo naman yung umintindi sa sitwasyon. Hindi naman yung personal ng iba. Yan talaga ay issue yan sa inyong amo. Nasa gobyerno siya. Kung ayaw niyong paratangan, hindi umalis siya sa kanyang posisyon. Diba? Hindi ho yun pang personal na interes. Ay interes ho yan ng taong bayan. Kaya nga, kailangan mag-hair follicle test para malaman ho kung ano talaga yung katotohanan ho dito. Para makorek. Kayo naman dyan, hindi nyo naman i-correct yung mga aligasyon sa mga kabila o sa kampo ni Tatay Digong. Ito talagang totoo ho. Kasi pag sinabi mong, pag hindi ho kayo umimik sa isang aligasyon, lalo na pag nasa gobyerno ho kayo, na may ebidensya pa ipinapakita, itong DDS vloggers na ito, ay malamang ho. Talagang masasabi na natin na positibo, mga kabalitaan. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo. Sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi Gusto daw makipagkasundo itong si Bonget sa lahat ng tao. Pero hindi niya ho dito pinoint out na yung tanong ni Katunying ay patungkol diretso ho sa mga Duterte. diskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So kung ayaw po ng awayan ni Bonget, bakit ho ba ginawa ho nilang pagtataksil sa bayan? Bakit nila ba kinidnap si Tatay Digong Duterte? Dahil unang-una, akala nila makakalusot sila sa eleksyon at sila'y mananalo lahat. Kasi pag si Tatay Digong makapagsalita sa taong bayan, sigurado ho, makikinig mga kabalitaan. Ngayon, pumalpak ko sila, sablay. So, ano nangyari ngayon? Nagpakumbaba na lang si Bonget. Dahil alam niya naman, talagang wawasak na yung kanyang administrasyon. Bukas makalawa, mga kabaitan. Sa madaling salita ho, mawawasak na ho yan, mga kabaitan. Lalo na pag nanalo ho si Inday Sara Duterte sa impeachment trial na ito. Na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil So ngayon nyo lang yan nalaman na magpapabagal pala itong pagtataksil at pagtataydor nyo sa mga Duterte.
O, saan ba nilagay yung katinuan ng inyong pag-iisip po dyan? May mga matitino pa bang pag-iisip po dyan sa nangyaring iyon? Katinuan ba yan ng isang tao sa kanyang pag-iisip? Matapos niyang kidnapin, matapos niyang bastusin, matapos niyang traidorin ang lahat-lahat ng mga kakampi ng mga Duterte. Tapos, takot pala kayo at ayaw niyo pala ng gulo. O nararapat lang din talaga makipagbatiw kayo sa mga Duterte. Pero ang tanong ho dyan, tatanggapin ho yan, siguro may mga kondisyonis nga. Ipabalikin nyo si Tatay Digong kung sincero ba kayo sa inyong mga gustong gagawin. Baka bandang huli niyan ay na part 2 na pambubudol na naman ho yan sa mga Duterte. Dahil puro paninira. Puro Paninira daw. Wala namang naninira sa kanya. Sila nagsimula yun sa gulong ito eh. fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Oh, sakripisyo daw. Magsasakripisyo na daw. Ganun ba? Ngayon, dapat magsakripisyo siya at lunukin niya yung hiya na kanyang matatanggap. Kasi hiyang-hiya na ho talaga ito sa taong bayan. Lahat na hong mga galit sa administrasyong ito, ay nararamdaman niya na talaga mga kabalitaan. At siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat. Ulit-ulit, faking video. Hindi nyo mapatunayan yan kung fake ba o hindi. Lukaret talaga tong inampak na to. Na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Ito guys, pakinggan natin. May follow-up dito si Ivan Mayrina. Follow-up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. Yun ang sinasabi ko. Diba? O, ba't niya ba hindi ho i-highlight niya yung tanong ni Bongit? I mean ni Katonyeng na yung tanong na yun ay para talaga sa mga Duterte. At secondary na lang yung para sa taong bayan, yung mga nakakalaban ni Bongit mga kabalitaan. So ayaw niya ho talagang masagot, hindi niya masagot ito ng diretsahan dahil alam ko siya mismo ay galit din siya sa mga Duterte at ayaw niya itong ipalabas sa media na ang pagtatanong na ito ay para talaga sa mga Duterte. Kahihiyan ho ito sa administrasyong ito dahil parang bumaliktad na naman yung mga utak nila. He was responding to a question specifically reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Hindi, mali ka. Hindi ho po kasama. Meaning, secondary lang pala yung Duterte sa question na yun. Ito ay patungkol ho sa mga Duterte. At yung secondary na yun ay yung mga taong bayan na ang susunod. So wag mong ilihis yung isyong ito, yung usaping ito, dahil alam ko ikaw nahihiya ka rin sa sarili mo na ikaw banat ka ng banat ng mga Duterte, sa mga Duterte, itong si Bongit ay nagpakumbaba na. Ikaw rin ang nagari-arian. Do you think kaya ba isa sa mga dahilan? Tanong lang ho ito kay Castro. Ito ba isa sa mga dahilan kaya si Lucas Bersamin ay nag-resign na rin mga kabalitaan? Kasi nga si Lucas Bersamin, ang dami rin palya mga kabaitan, palpak yung kanyang mga plano at mga desisyon. Ngayon, parang wala na rin siya, hindi na siya nag-highlights mga kabaitan, parang hindi na siya sentro ho sa mga media. Kasi dati-rati, siya yung tagapagtanggol ni Bongit. Ngayon, umiksi na ho itong hinampak mga kabaitan, itong lukarit na ito, ay parang nagtampo yata itong si Lucas Bersamin. Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, Kulang yan. Kulang yung sinabi ni Bongit. Hindi niya sinimulan ho sa pinakasimula talaga. Ang tanong ho kasi ni Katonyeng, Mr. President, sir, nasa puso niyo po ba ang pakipagbati sa mga Duterte? Sumagot siya doon. Na oo naman, siyempre. Ayaw ko rin naman kasi ng gulo, parang ganon. Then, saka na ho, salita siya patungkol din sa taong bayan. Ito, sa kanya, doon lang niya finokus para malinlang at maligaw ho yung mga tagapanood dito. Sabi ko sa inyo, tuwid sa mga binabaluktot na mga impormasyon mula ho sa mga baluktot na pag-iisip. Isa na ho rin itong si Castro dito, baluktot ang pag-iisip po nito. kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. At ang malinaw po, the offer of reconciliation
should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. So yun po mga kabalitaan, no? Yun po mga kabalitaan. So malinaw ho dito, yung pagpapaliwanag ni Castro ay nililihis niya naman ho yung taong bayan para makakuha na naman ho ito ng simpatya mga kabaitaan. Laging sablay ho itong si Castro. At kikilalanin muna natin itong mga nagpadala ho ng kanilang, nagsumiti ng kanilang resignation. Mula ho ito sa Inquirer.net. Babasahin muna natin ng short information lang ho dito, brief information lang po. Manila, Philippines, President Ferdinand Marcos Jr. has asked all cabinet secretaries to submit their courtesy resignation to give way to a performance review and realign his administration priorities after the recent elections. So tama, maganda ho ito mga kabitaan para at least mapabago na naman at magkaroon ho ng revamp dyan sa kabinete ni Bonget. Pero ang tanong ho dyan, ba't ho ba siya nag-request? May sinabi pa ho siya ditong submit their courtesy resignation. Mas maganda siguro kung voluntaryo na lang na mag-submit ng resignation kung sa tingin nila ay mahina yung kanilang performance. Pero courtesy resignation daw mga kabitaan. Parang gusto na ni Bongit na papalayasin na ho yung mga cabinet members niya. At ito ba ay epektibo bang ginawa ni Bongit mga kabitaan? Nako, bukas makalawa makikita ho natin ano magiging resulta ho nito. Below is a list of officials who have officially tendered their courtesy resignations. Those who have indicated they will comply, and those with no public remarks as of this posting. Okay, so ito, ano pa lang to, initial info pa lang to mga kabitan. Ito po yung nakikita ho natin. So unang-una, itong sinasabi ko sa inyo, si Executive Secretary Lucas Bersamin, itong si Secretary of Agriculture Francisco Tio Laurel Jr., itong titinda ho ng 20 pesos na per kilong bigas, Secretary of Education Sani Angara, o di ba, nag-resign din si Secretary, wala naman itong problema, maganda naman itong performance ito. Ralph Ricto, dapat lang itong mag-resign kasi nakakadagdag perwisyo sa ating ekonomiya mga kabalitaan. Secretary of Social Welfare and Development Rex Gatchalian, ito sa DSWD. Ay nako, malaking problema ho ito yung bigayan ng ayuda mga kabalitaan. Secretary of Agrarian Reform, Contrado Estrella II, wala tayong naririnig patungkol dyan. Secretary of Human Settlements and Urban Development, Jose Acuzar. Secretary of Tourism, Maria Esperanza Cristina Frasco. Ito, isa rito, otro dapat mag-resign to Dahil nga, mga buhaya rin to mga kabalitaan, lalo na yung asawa nito. O, tingnan mo. Napahiya siya yung mama nito na si Gwen Garcia, if I'm not mistaken, pahiya ho sa Cebu. Inaangkin na nila yung sa kanila yung Cebu Garcia country daw mga kabaitan. Ano ngayon? Yung mga Duterte hindi taga Cebu. May mga lahi diyan sa Cebu, sa Danao, pero ngayon Duterte country na ang Cebu mga kabaitan dahil ho kay Governor Pamela Baricuatro. Secretary of National Defense Gilbert Chidoro, isa rin tong animal na to mga kabaitan. Na 5 ho silang nagplano palang kidnapin si Tatay Digong, si Anyo, Chidoro, 2 Remulla brothers, itong si Bonjing at itong si Renz Berano, and then ito naman ho si Marbel, 6 pala, at si Marbel at saka si Diwata mga kabalitaan. So, sino pa? Secretary of Interior and Local Government, John Vic Remulla. Sana tanggapin na rin to kasi wala tong kwentang hinampak na to. National Secretary Advisor, isa rin to mga walang utang na loob. May libro pa siyang sinula patungkol kay Tatay Digong Duterte, pero 6 pala sila, o 5 yata sila nabanggit dito na nagplano ho para kidnapin si Tatay Digong. Secretary of Transportation, Vince Dizon. Ito si Vince Dizon, napakagaling ho nito mga kabalitaan. Magaling ho ito, pero ewan ko lang, nag-resign ho siya. Siguro, kasi nga, sinabi ni Bonget na courtesy resignation daw. Siguro, okay, lalayas na ako. Mga parang bago lang to si Vince Dizon. Rafael Lutilia from Secretary of Energy. Wala ko narinig sa kanya. Secretary of the Presidential Communication Office, J. Ruiz. Dapat nag-resign din ito si Au Castro mga kabaitan. Malamang hindi ito mag-resign dahil baka pag tinanggap po itong resignation ni J. Ruiz ay baka si Castro na magiging secretary. Wow, ang ambisyosang palaka mga kabaitan para nagkakaroon ng opportunity. Opportunity mga kabaitan. Wow, opportunity diyan sa PCO. At officials who promised to tender their courtesy resignations, Secretary of Budget and Management, Mina Pangandaman, naririnig ko lang pero hindi ko nakikita yung tsura nito. Secretary of Labor and Employment, Bienvenido Laguesma. Secretary of National Economic Development Authority, Arsenio Balisacan. Secretary of Migrant Workers, Hans Leo Cagdac. Ito kapapalit lang ito ni sino ba yung pinalitan niya? Arnel Ignacio.
Aha. Secretary of Justice Jesus Crispin dapat tanggapin to. Palitan na ho ito. Palitan na to. Si Crispin Rimulya nagpapahamak na to sa administrasyong Bonget, mga kabalitaan. Walang kwenta tong mga Rimulya brothers eh. Secretary of Environment and Natural Resources Tony Yolo Luizaga, hindi ko familiar. Secretary of Information and Communications Technology Henry Aguda, and Solicitor General Menardo Guevara. Ito si General Menardo Guevara ay parang si Duterte yata ang nag-appoint ito para maging SOCGEN. If I'm not mistaken, guys, hindi ko na ma-recall, pero yung 100%, pero medyo may may natatandaan pa kunti, mga kabaitan. So ito, pag nag-resign ho ito, ay malamang ho talaga makikita ho natin na lilipat ho ito sa ibang bahay sa mga Duterte. Kasi maka Duterte naman to si Menardo Guevara. At straightforward tong taong to. May paninindigan ho. Kahit nasa administrasyon siya ngayon, hindi ho siya kumakampi, neutral ho siya, at pinagbabasihan niya yung kanyang desisyon, yung kanyang pagiging abogado at kaalaman sa batas. Kaya straightforward itong si Solicitor General Menardo Guevara na hindi ho mababayaran ng salapi, mga kabalitaan. Ngayon, ito, no, papakita ko ba itong si Attorney Abayon. Anyway, short video kukunin ho natin dito kay Abayon, mga kabaitan. Yung kunting discussion niya lang patungkol ho sa mga cabinet members na nag-resign ho, mga kabalitaan. Ngayon medyo nagka-idea na gusto taasan ng admin ngayon yung capital gains, okay? So again, tandaan po ninyo itong sinasabi ko is in relation po to dun sa objective ni PBBM kung saan kaya daw niya pinasubmit ng mga resignation letter para mag-revamp, 'di ba? Para mas pagandahin yung services, and of course, yung effect po niyan is mas gustuhan ng tao, mas tumaas yung approval rating. So si Secretary Ralph Recto, unfortunately, he has made some actions and made some statements na unpopular po to the public. One of which nga, like I said, is yung capital gains tax na gusto taasan. Tapos yung pagbenta rin po pala ng gold, yung timing yun. Grabe din po yung mga information drive against that na I personally believe nakasira din po talaga sa image nung administration ni PBBM. Okay? Si Secretary Rex Gatchalian, wala din naman talaga tayong masabi sa kanya. Although merong mga complaints before, may committee hearing na heavily politicized daw tong DSWD, especially pag hindi kaalyado nila Speaker Romualdez ng admin yung pag-release ng funds. So kung tatandaan po ninyo, may Senate hearing yan before. I think it was si Senator Bongo yung nag-spearhead nun. And then dito din po yung lahat, yung AKAP, yung AIX na mga programs. So those are highly controversial ayuda programs po yun under this department. So si Secretary Rex Gatchalian, overall naman ito siya, maayos yung reputation niya as a person, di ba, as a former mayor and congressman po ng Valenzuela. But because of those high controversial ayuda programs, doon po ngayon apektuhan yung image ng DSWD. So ito po, I think posible itong tanggapin ni PBBM considering everything. Pero yun nga po, yung nagpondo naman kasi talaga ng AKAP, ng AIX, ng mga ayuda programs na yan, is not necessarily the DSWD but the Congress po yun yung nagpopondo. Tapos yung implementing arm lang is yung DSWD. Pero nonetheless, they are parang heavily work together yung programs po na yun. So I think ito posible itong tanggapin ni PBBM. Pero anyway, Secretary of Tourism, this is the wife po or the daughter po to ni Governor Gwen Garcia of Cebu. So kung sa tourism lang, sa performance ni Secretary Frasco, yung pinaka naging issue lang sa kanya before yung pag-release nung yung Love Philippines na video nung una pa, yung kaka-start pa lang halos nung term ni PBBM, kung saan may lumabas na yung mga videos pala doon is yung galing sa mga platform na may may mga B-roll na nagbebenta ng B-roll, may ilang clips doon na doon lang kinuha. So yun lang naman yung naging issue, but aside from that, parang wala naman na talaga tayong narinig from the Secretary Department of Tourism na issues. So ngayon punta po tayo sa next. Ito po medyo controversial to sa Department of Justice, si Secretary Boying Rimulya. So kung tatandaan po natin, one of the reasons, o ako po, personal observation ko talaga, the major reason or most likely the major reason kung bakit nasira po talaga yung approval ratings sa PBBM is more or less po dahil nung pag-surrender nila kay FPRRD sa The Hague talaga. Yun yung nag-start talaga na ang dami ng issues lumabas. Tapos sunod-sunod yung surveys on, pababa yung trend nung popularity po ni PBBM. And then yung problem lang po dito ni Secretary Boying, in the Senate hearing po ni Senator Amy Marcos, di ba inamin po doon ni Secretary Boying na siya yung nagbigay ng go signal para doon sa procedure na sinunod nila. So kung ako po tatanungin, most likely baka posible po itong tanggapin ni PBBM yung resignation talaga ni Secretary Boying. Because again, tandaan po natin, this part po of my discussion is based on the reorganization efforts of PBBM in relation dun nga sa pagbaba ng approval ratings niya and due to the election results kung saan medyo hindi favorable sa admin. So again, clarify ko lang din po ulit, si Secretary Boying kasi was the one who was heavily involved in the surrender of FPRRD to The Hague, to ICC, and ako yung personal observation ko po talaga, yung pag-surrender kay FPRRD yung isa sa naka-apekto talaga sa approval ratings po ng admin. So again, si Secretary Boying po pwede po to tanggapin ni PBBM yung resignation letter niya in my opinion. Ito ngayon, controversial na naman po si Secretary Guibo Teodoro of the Department of National Defense.
So si Secretary Gibo, he was also mentioned by Secretary John Vic. Si Secretary John Vic po pala yung next. Pero anyway, isabay na natin i-discuss sila, si Secretary Teodoro and Secretary John Vic of the DILG. So ito po silang dalawa. According to Secretary John Vic dun sa interview po niya, I believe it was in the Billionaire News Channel, ni-name drop po ni Secretary John Vic si Secretary Teodoro na involved din dun sa yung pag-process ng pag-surrender. So in short, ito sila, si Sec John Vic, Sec Teodoro, si Sec Boying. They were the ones who were involved in the surrender of FPRRD. So more or less po, mataas chance baka tanggapin to ni PBBM because again, in my opinion po, yung pag-surrender kay FPRRD, isa talaga sa major reasons kung bakit bumaba yung approval ratings ni PBBM. Okay? And klaruhin ko lang din po although si Secretary John Vic Remulla, dun po sa Senate hearing ni Senator Amy, di ba kinlarify niya na iba daw yung point niya dun sa word na group effort, hindi daw yun siya, ganun talaga yung gusto niya, ibig sabihin, maiba siyang inexplain dun sa Senate hearing. Yung problem lang po dun, nung sinagot po lahat ni Secretary John Vic yung mga sinabi niya dun sa interview, iba po yung pagka-interpret ng public di ba? So from there, since nasabi niya na yun in public, nalabas niya na lahat ng point of view niya on the matter, na-absorb na nung public basically yung information, yung point ko po. So nung na-absorb na po nung public, dun na ngayon nagkaroon ng interpretation din yung public as to the issue or as to the answers po of Secretary John Vic on that interview, in that interview, okay? Although yun nga, question yun ni Secretary John Vic na iba daw yung point niya, but again, the damage has been done. It was already put out there in the public, tas nagkaroon na ng kanya-kanyang interpretations yung public as to his answers in relation to the overall yung nangyari sa pag-surrender kay FPRRD, okay? Right. So, klaro ho, yung dapat tanggapin ho talaga ito ni Bongit dahil nga po mga kabataan ay ito ho nakakasira ho sa kanyang administrasyon. At in fairness naman ho kay Bongit talaga, mabait ho to yung taong to. Mabait talaga, as in mabait. Ha? Hindi kagaya na kanyang asawang halimaw mga kabataan ay umod ng kasamaan ayon pa ni Maharlika. Nakikita ko talaga mabait ito naman itong si Bongit. Kaso nga lang, papit to dahil kulang nga. Dahil siguro sa kabangagan at hindi alam kung anong ginagawa, ngayon parang nagiging naging utusan na mga kabataan. Or nagiging palamuti na lang dyan mga kabataan sa Malacanang. Iba nang nagarihan, iba ang nagiging presidente. At sabi nga naman ni Congressman Tiangco na alam niyo naman, itong si Bongit talagang gusto niya na talagang diretso yung trabaho para sa bansa. Meron din kasi namang nagpapa-epal dyan, lalo na sa Malacanang. I mean, dyan sa Kamara, mga kabalitan. Kaya malapit na ho mga kapitan na maniningil ang kabutihan laban sa kasamaan. Naghihintay na lang ho tayo at sigurado ho tayo mga kapitan na itong impeachment laban kay VP Sara Duterte ay hindi ho talaga matutuloy. Dahil marami hong, dahil ito ay questionable. Unang-una, mag-20th Congress na, walang batas na pwedeng ituloy ito. Ang batas lamang ay hindi na ito itutuloy at magkakaroon ho ng 1-year ban mga kabataan for another pag-file ng impeachment complaint mga kabataan. And ito namang si Aling Castro, Malacanang vlogger, ay proven and tested na ho natin mga kabataan na mahina at baliktad lagi yung utak. In other words, napakahina yung comprehension nito mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan ho mga kabataan. Tuloy-tuloy lamang sa pagtambay at panatihing tumutok dito sa ating munting bahay. At tulungan niyo po ako na hindi tayo talaga magurgo. Ang gagawin namin natin na para malabanan ito ay pindutin niyo na 17% lang ho out of 100% sa ating mga subscribers. Yun lamang po ang nakapagpindot di umano ng ating notification bell. Yung nag-turn on sa ating notification bell. Kaya lubos-lubosin nyo na, ibuhos nyo na natin yung mga 100% na mga subscribers na pindutin ho ito para mapapanood nyo agad-agad at hindi ho tayo magurgor mga kabalitaan. Then, ang pinakamainam din gawin natin ay paliguan ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaction, opinion at suggestion. I-share nyo po ito, ang video ito mga kabalitaan. At pasasalamatan muna natin yung ating mga nasa bahay. Kung yung gusto nyo pong join sa ating bahay, may join button dyan. Click nyo lang po at tuloy-tuloy na ho kayo dyan sa proseso. At pasasalamatan natin si Boss Romeo de los Reyes, Rosana Concepcion at Elijah TV na laging nasa bahay nakatambay mga kabalitaan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Matsalamu sa inyo. At lalo na kay Mami Rose at Tubi yan sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Tobias family. And of course, ating mga makabagong bayarin nating bansang laging sinasaduluhan ng ating programa at sa inyong lingkod, ang Overseas Filipino Workers saan man sa lupalop ng ating bansa na may mga Pilipino lalo na dyan sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat sa walang sawang pagbabantay kay Tatay Digong Duterte. Kabisayan ug Mindanao, Luzon, ang programang ito ay para ho sa inyo sa mga lupalop ng ating mundo.
Dagdag Balita. Pinagit sa tayo sa ating susunod na pagbabalik ho sa mga karagdagang informasyon sa pagtutuloy natin sa mga binabaluktot na informasyon mula ho sa mga baluktot na pag-iisip. Isa na ho rito si Auntie Claire nyo, dyan na vlogger sa Malacanang. To God be the glory. Wawa, chip, chip. Mwah! Peace out! Dagdag Balita.